mga ospital, hindi ka ba magdududa, mga dayuhan pa man din? Hindi ka ba magtataka na patanong-tanong? Siyempre, aalamin mo, ano ba nangyayari dyan? Ba't nakikialam? Hindi mo ba naramdaman na andito na yung mga dayuhan, tanong na ng tanong, ang dami-daming hinihinging ebidensya. Sino tumulong sa kanila? That is why, Madam Chair, I move that that certain Colonel Abinido be required to be present in the next hearing. Ganon. At may nababalitaan kami, may Mark Diskay daw na alalay nila, tapos nasa 5-star hotel sa Raffles, at madalas sa Maidas, at doon nagtatrabaho, maraming presidential suite, sunset suite, at kung ano-ano, 5 to 6 security daw na provide ng ating kapulisan, at 4 to 5 na mga tsuper na nag-i-standby. Tapos umiikot sila, may mga escort pa sila na Pilipino, at ang balita ko, nagkaproblema pa sila dahil doon sa Forbes Park may umihi yata at nagalit yung mga kapitbahay. Kaya ako lang narinig to kasi mga VIP daw, kaya hindi daw pwedeng guluhin. Wala kayong nababalita ang ganyan? Yung tungkol sa pagtitipon, pagkakaladkad sa iba't ibang testigo dyan sa Maidas Hotel, may mga important individuals, mga VIP rin, na ini-interview nila 3 oras minsan. Hindi rin nyo napapansin. Madam Chair, I have no idea regarding this matter. May balita na si dating Senador Trillanes, may ganun din. Si Ambassador Lacanilao, meron ba kayo alam dito? Kasi hindi rin namin alam to. May alam ba kayo kung sino ang tumulong sa ICC? Wala ma'am, wala ma'am. Wala ho akong knowledge regarding sa ICC on their dito status nila dito o kung So walang may alam kung sino tumulong sa ICC. Pero tinulungan sila ng todo. At sigurado ako na may suspecha siguro tayo. Sinong tumulong sa ICC? Andyan yung NSC, laki-laki ng budget sa Intel. May Intel funds AFP, may Intel funds lahat ng PNP. Ang laki ng confidential fund, Office of the President, may NICA. Sa lahat nito, sa bilyon-bilyon na inaalat namin sa confidential and intelligence fund, hindi ninyo naramdaman kailanman na nandito na yung ICC October pa na nakaraang taon. Tama po ba? Walang may alam sa anuman, sa ating DOJ, sa ating PNP, CIDG, higit sa lahat. Wala kayong nakikita kahit kinukunan na tayo ng kung ano-anong ebidensya at mga confidential papers. Wala kayong alam. Madam Chair, for the PNP, we didn't get any request coming from ICC to help them regarding the evidence that they need. Okay, tignan natin. Sige, let's head on. Una, may Quadcom. Ikalawa, yung Senate Blue Ribbon. Ikalawa, yung ICC mismo, napunta rito. Ikatlo, meron pang Senate Blue Ribbon. Naalala nyo, napunta rito si Presidente Duterte noong October at nagtestigo. Kaya lang walang sumipot kina Garma, Leonardo at Kerwin Espinosa. Diba? Yun yung nangyari sa Senate Blue Ribbon. Maliban doon, ika-4, may DOJ case build-up. At naaalala ko, eto na naman yung memo natin na nagkaroon ng task force on 4 November, already alluded to by our prosecutor, to cooperate with the Quadcom. Am I citing this correctly, Prosecutor Fadulion, please? What we have, Madam Chair, was a department order issued by the Secretary of Justice creating the task force, which would look into the investigation which was being undertaken by the Quadcom at the time, and following the leads and working with the law enforcement authorities to try and come up with the possibility of reviving these old or cold cases. So yun po yung department order na nag-create noon, at binigyan po sila ng 6 na araw base dun sa unang department order na nilabas
para mag-submit ng kanilang initial findings. Dumating dito yung ICC October, biglang-bigla, November 4, nagkaroon kayo ng task force. Ang ICC ba ay humingi ng tulong sa DOJ? Wala po, categorically, I will say, Madam Chair, na wala pong lumapit na taga-ICC sa amin, sa Department of Justice, para humingi ng tulong patungkol dito sa mga investigasyon na At hindi ginagawa naman kayo namin. nag-volunteer na tulungan yung mga ICC na Wala narito? po kaming maibo-volunteer kasi hindi naman po namin alam kung sinong kakausapin at wala po nakipag-ugnayan sa amin. Kasi may ibang nagsasabi that the task force was supposed to pick up where the ICC could possibly have left off. Tama ba yun? Hindi po. Ang sinundan po ng task force dyan, tulad po ng binanggit ko kanina, yung mga resulta ng investigasyon at impormasyon na nakuha at nakalap ng ating Quadcom Committee. So, katulad po nun, halimbawa, yung kaso ni Barayuga, so sinundan po yon base doon sa testimony nila Garma, and then meron pa hong tiningnan na ibang leads doon at doon po sila nagsimula magtanong at kumausap ng mga testigo on their own. Wala po silang coordination with the ICC. So, ang coordination lang ninyo, katulad ng binanggit ni Secretary Remulla kanina, yung Quadcom, yung Senate, yung binabanggit sa 778, yung CHR, at yung iba pang PNP, Witness Protection, yung iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Tama po ba? Tama po yan, Madam Chair. So, sa panahong to, meron ng tatlong separate bodies trying to pin down PRRD. May Quadcom, may ICC, may DOJ Task Force, may ikaapat pa, yung Senate. So, apat na sila. Yung DOJ task force ho was really to check on EJ case. Period. Wala ho kaming aim of pinning down PRRD. Wala ho yan. Hindi ho totoo yan. Pero EJK ang tinutumbok, kaya siya nagtestigo sa Quadcom, di po Opo, ba? opo. Kasi, ma'am, karapatan po ng bawat Pilipinong maghanap ng hustisya eh. Kahit mahirap sila, kahit wala silang station in life, pag sila ho ay naapi, naghahanap po ng hustisya. Kaya kung meron ho silang nilapitan na taong nakakausap namin, syempre pinakikinggan po namin. At yung mga tao mismo na nangangailangan ng tulong, sinisikap po naming tulungan. Siyempre, hindi natin pinagkakait ang karapatan ng bawat isa. Matanda man, bata man, mahirap man, mayaman man, talagang pantay-pantay tayo sa harap ng batas. Kaya lang, nagtataka ako kasi napakarami na ng investigasyon, patong-patong. Meron pang CHR, di po ba? At in-interview si Richard Palpalatok ng DOJ Task Force. Nasa inyong record yata, Laila De Lima, Nery Colmenares. Tama po ba? Na-interview yan ng DOJ. Opo, opo. Ano nangyari at bakit po na-interview? Sila po ay in-interview batay po dun sa, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga lumabas po dun sa Quadcom hearings, ma'am. So, Pinagtatakahan lang namin dahil hindi naman sila victim o testigo o kamag-anak ng alleged victim ng EJK. Ang pagkakilala ko lang sa kanila, katunggali ni PRRD, yun lang. if I may answer, ma'am, no? Yung may mga binanggit kayong pangalan, katulad po ni Richard Palpalatok, binanggit niyo rin po si Senator Laila De Lima. Maaring tama po kayo dun sa inyong sinabi. May nagsabi lang sa DOJ at nakita ko may anunsyo yata sa inyong website somewhere. Oho, pero hindi lamang po sila ang kinausap. Marami po ang kinausap. Andiyan dyan po yan si Father Flavie Villanueva. Bakit po siya kinausap? Dahil meron po siyang mga grupo ng mga naging biktima ng karahasan na kinausap at kailangan makausap ng ating mga prosecutors. Andiyan dyan din po si PNP Chief Romel Marbil na kinausap din po namin upang kami po ay mabigyan ng ang tawag nito, impormasyon hinggil dun sa mga kaso na gustong tingnan at imbestigahan hinggil sa EJK. So, ito po ay kinausap upang makunan po ng leads para kung meron pong mga kaso na gustong isampa na walang ebidensya noon, maari pong buhayin. Kahit hindi sila yung biktima, hindi sila yung pamilya, o hindi sila testigo sa anumang krimen. Opo, kasi kahit na anong impormasyon po na makuha namin ay tinuturing po namin mahalaga at makakatulong po doon sa investigasyon na gagawin po ng task force. So, ibig sabihin, nung end of the year ng nakaraan,
Meron ng legal team daw ng DOJ drafting a complaint for murder under RA 9851